Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon gagawa tayo ng carrot cupcake. May nag-request sa akin ito guys, kaya lang hindi ko na malaman kung saan ko ba siya nabasa, no? And for the rest of our subscribers, if you want to learn how to make this, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Sobrang dali lang nito guys at isa to sa mga favorite ko talagang cake. Ang una natin gawin, kailangan nating maggadgad ng carrots. Gumamit lang ako dito ng panggadgad ng keso, yung maliliit yung mata niya. And then, kailangan natin siyang i-measure ng 1 cup. Kung sisiksikin ko lang siya ng konti dito sa ating measuring cup, nagkamay na lang ako para ma-feel ko kung gaano kasiksik, ano. Siksik lang siya ng konti. And then, iset aside lang natin to. Mag-proceed na tayo doon sa susunod nating step. Mag-chop tayo ng 1/2 cup of peanut. Now, sa original recipe ng carrot cake, gumagamit sila ng walnut since very expensive yon at nasa Pilipinas naman tayo, every time na gumagawa ako nito, gumagamit lang ako ng mani. China-chop ko lang siya ng medyo malalaki ng konti, katulad nito. Iset aside lang natin yan and then mag-move on na tayo dun sa susunod nating step. Naihanda ko na lahat yung mga kailangan natin at gagamit lang tayo dito ng all-purpose flour. So, sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang natin dito yung ating dry ingredients. Gumamit ako ng 1 1/4 cup plus 1 tablespoon ng all-purpose flour, 1 teaspoon each of nutmeg and cinnamon. Now, kung wala kayong nutmeg, gawin nyo na lang 1 teaspoon ng cinnamon. I-sift lang natin yan and after that, haluin natin siyang mabuti para well-distributed yung ating mga dry ingredients. Ang hindi lang kasama dito sa ating mga dry ingredients yung ating asukal. Dahil dito natin siya ilalagay sa next bowl natin. So pagsamahin lang natin dyan, 2 piraso ng itlog. One cup of sugar, haluin lang natin siyang mabuti. And then 3/4 cups plus 1 tablespoon ng vegetable oil. Pwede rin tayo maglagay dito ng vanilla. But in case na wala kayong vanilla, okay lang kahit hindi na kayo maglagay. And then kapag nahalo na natin siyang mabuti, ilagay na natin yung ating grated carrot. Isunod na natin dito yung ating raisins. Now, konti lang inilagay ko dito kasi hindi kami masyadong mahilig dito, no? Pagdating dito sa mga extra filling natin, kayo nang bahalang mag-adjust. At ang pinakahuli, ilagay na natin dito yung ating china-chop na mani. Magtataka kayo sa measurement ko, no guys? In-adjust ko to ng konti para makagawa lang tayo dito ng 12 pieces. Now, sa carrot cake or cupcake, maganda gumamit tayo ng magandang paper cup liner. Kasi very special tong cupcake na to. Now, pupunuin ko lang yung aking mold, ganyan. Halos mapuno na siya ng konti. Kailangan lang natin maglagay ng konting space kasi nga aalsa pa siya. Now, nakagawa ako dito ng 12 pieces, no? Well divided yan sa 12 cups na ganitong size. At syempre magtatanong kayo kung pwede ba siyang steam. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya i-steam. Gumamit lang ako dito ng lumang kaserola ng rice cooker. Tapos nilagyan ko siya ng cooling rack na katulad yan. Nilagyan ko lang siya ng tubig and then pinakuluan ko na siya. I-bake lang natin to for 20 to 25 minutes sa init ng 150 to 160 degrees Celsius.
Now, kapag kumukulo ng ganito, pwede na nating ilagay yung ating carrot cupcakes. Now, after ko siyang nilagay, hininaan kong maigi yung apoy in low heat. Kailangan simmering lang siya. Dapat konti lang yung bubbles niya, no? Mas hanggat maaari nga yung mga pinong bubbles lang, hindi dapat yung sobrang init dahil medyo mas mainit yung steaming kaysa doon sa gagawin nating baking. I-steam lang natin yan for 20 to 25 minutes. Katulad ng ating binibake, 20 to 25 minutes din to. Pwede nyo gamitan ng toothpick test yung ating cupcakes kung luto na. Now, kaya medyo mahina yung temperature ko dito. Ayoko siyang umalsa ng mabilis at magkaroon siya ng crack or mag-dome siya. Yung parang nakaumbok maigi yung ibabaw niya tapos magkakaroon siya ng crack. Kasi nga lalagyan ko to ng frosting. Kaya medyo mahina lang yung ginamit kong init. At ito na guys, so successful ako, hindi siya naging masyadong maumbok, unlike dito sa ini-steam natin. Dahil nga, mas mainit yung steam at medyo mahirap kontrolin yung temperature niya, no? So nakita nyo, no? Nakaumbok siyang maigi. Now, pakikita ko sa inyo yung difference ng dalawa. Ito yung ating binibake at yung ini-steam natin, ito naman, may disadvantage siya, no? Humuhulas yung kulay ng paper cup dun sa ating lagayan. So ito yung pinagkaiba niya, mas mukhang malaki yung yung ini-steam kasi very moist siya dahil nga doon sa paraan ng pagluluto sa kanya. Tingnan natin yung pinakaloob. Very moist siya, malambot din. At ito namang binibake natin, mas mukha siyang dry pero sa actual, very moist din siya at malambot din siya. Now, mas matamis yung binibake kesa doon sa ini-steam. Ito naman ini-steam, tinikman ko rin siya ng konti. Medyo tabang siya ng konti compared doon sa na-bake natin. Pero walang masyadong pinagkaiba, no? Mas dry lang ng konti yung texture nung binibake natin. Pero pareho siyang masarap, guys. So, ayan na. May option kayo. Pwede nyo i-steam, pwede nyo i-bake yung aking recipe ng carrot cupcake. Now, para sa frosting, part 2 na yon guys. Masyado na mahaba yung video ko. Ilalagay ko na lang sa baba yung link para mapanood niyo after this. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.